pwede po siyang pagbayarin ng multa o pagkakulong ng 6 na buwan. Yan po ay depende sa discretion ng hukuman at sa doon sa gravity o yung tindi ng paglalapastangan sa ating hukuman. Si Ginoong Gadon po ay 2 beses nang natanggal sa pagiging abogado, double disbarment. Siya lamang po ang kaisa-isang tao dito sa Pilipinas na double disbarment. So, hindi na po siya pwedeng patawan ng kaparusahan bilang abogado sapagkat hindi na po siya abogado without possibility of reinstatement. Yun ang sinabi ng korte. Ngunit bilang isang individual, bilang isang pribadong mamamayan, kahit hindi siya miyembro ng Philippine Bar, maaari pa rin siyang parusahan. Ibig sabihin po, kahit sino, kahit congressman, kahit senador, actually, ay pwede pong masubject sa contempt of court. Opo, ang reklamo ko po laban kay Larry Gadon ay nag-ugat doon po sa kanyang panayam noong SONA, Kamakalawa, kung saan 3 beses niya pong inulit ayon sa video na aking napanood na ang Korte Suprema di umano ay tuta ng mga Duterte at na-single out pa niya ang ating punong mahistrado, si kagalang-galang na Alexander Esmundo, na sinabing tuta din ni Duterte. At para sa akin po, itong mga pahayag na ito ay nakakasira sa reputasyon ng kataas-taasang hukuman at ito po ay tungkulin ko na protektahan bilang abogado sapagkat lahat po kami mga abogado as members of the bar ay mga officers of the court at katungkulan po naming ipagtanggol ang hukuman. Kahit na anong hukuman, kahit hindi Supreme Court, kahit Court of Appeals, kahit Regional Trial Court. Opo. Attorney, para din po maintindihan ng lahat ng ating mga kababayan na hindi po mga abogado, ano po itong indirect contempt at ano pong mangyayari kapag ang isang individual o isang official po ay sasampahan po nitong kasong ito? Ayon po sa rules of court natin, any conduct, kahit na anong mga pagkilos o mga pananalita na ito po ay nakakasira sa kasarinlan ng ating mga hukuman or judicial independence or nasisira ang reputasyon ng hukuman ay ito po ay itinuturing na indirect contempt. Ito po ay as contradistinguished from direct contempt na pambabastos naman po sa korte sa mismong loob ng korte or so near the court. Halimbawa, nanggulo kayo sa labas ng hukuman, doon sa labas ng pintuan, habang nagkakaroon ng session na nabulabog yung session ng korte, yun po ay direct contempt or binastos niyong huwes habang naghihiring, yun po ay direct contempt. Ito pong indirect contempt, wala pong session ng korte, ito ay ginawa ninyo sa labas ng korte, ngunit nonetheless, ito ay nakakasira pa rin sa hukuman, sa reputasyon ng hukuman. Kayo ay nambabasto sa hukuman na para sa akin po, ayun ang ginawa ni Ginoong Larry Gadon. Kahit sino po, attorney, ay po pwedeng sasampahan itong indirect contempt o direct contempt. Wala pong pinipili. Basta kung sila ay napatunayan na naninira laban po sa Supreme Court o mga justices ng Supreme Court, talagang haharap po sila nito. Wala pong pinipili. Opo, hindi po kailangan na ikaw ay miyembro ng bar or abogado para ikaw ay managot. Kung ikaw ay isang abogado, may isa ka pang pananagutan bukod sa contempt of court na maaaring ikaw ay madisiplina ng Korte Suprema. Maaaring ikaw ay kagalitan, yung tinatawag nilang reprimand or censure, maaaring ikaw ay masuspinde sa practice of law or ikaw ay matanggal bilang abogado. Ngayon, si Ginoong Gadon po ay 2 beses nang natanggal sa pagiging abogado, double disbarment. Siya lamang po ang kaisa-isang tao dito sa Pilipinas na double disbarment. So, hindi na po siya pwedeng patawan ng kaparusahan bilang abogado sapagkat hindi na po siya abogado without possibility of reinstatement. Yun ang sinabi ng korte. Ngunit, bilang isang individual, bilang isang pribadong mamamayan, kahit hindi siya
miyembro ng Philippine Bar, maaari pa rin siyang parusahan. Ibig sabihin po, kahit sino, kahit congressman, kahit senador, actually, ay pwede pong masubject sa contempt of court. Opo. Hindi ho ba, ayun, ano pong klaseng parusa po ito, attorney? Maaari ho ba siyang makulong o magbayad? Ano bang klase po? Pwede po siyang pagbayarin ng multa o pagkakulong ng 6 na buwan. Yan po ay depende sa discretion ng hukuman at sa doon sa gravity o yung tindi ng paglalapastangan sa ating hukuman. Opo. At para po sa inyo, yung video na hawak po ninyo ay isang matinding ebidensya laban po dito kay Attorney Larry Gadon na talagang matindi yung pag-accuse niya o paninira niya laban sa Supreme Court. Opo, hindi lamang po yung kanyang pananalita, yung body language po na nakikita nyo na parang siya ay galit na galit at nanlilisik ang kanyang mga mata. At parang siya ay nanginginig pa sa pakiwari ko nung sinasabi niyang ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Alam niyo po, mga sir, wala po namang problema kung ikaw ay hindi sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Ako po paminsan-minsan ay akin ding hindi sinasang-ayunan ng Korte Suprema. Ngunit kahit ikaw ay abogado man o isang hindi abogado, dapat po ang inyong paghahayag ng inyong hindi pagsang-ayon ay gagamit po kayo ng mga pananalitang magalang at hindi naman insulto sapagkat we are talking about the highest court of the land. Lahat po ng ating mga may kapangyarihan, lalong-lalo na ang hukuman, ay dapat pong igalang. Opo. Attorney, bago ko po ipasa kay partner Admar, bukod po sa nabanggit po ninyo na remedyo, baga dapat igalang yung mga naging desisyon ng Supreme Court. Maaari ho ba ang isang abogado tulad po ni Attorney Gadon baga ni disbarred lawyer Gadon maghahain ng baga petisyon din na kumukontra o kumukwestiyon sa desisyon ng Supreme Court hinggil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Dito po sa usaping impeachment, wala pong legal personality si Ginoong Gadon sapagkat hindi po siya involved sa paglilitis unless as a taxpayer, siya ay payagan ng hukuman na mag-intervene o makialam. Ngunit hindi naman po siya kasama doon sa original na usapin. So ang pwede lamang pong mag-MR dito kung pahihintulutan ng Korte Suprema ay yung House of Representatives. Sa ngayon, sapagkat sila po ang apektado noong ruling. They are the ones who are affected by the so-called avails of the suit, yung resulta noong desisyon ng Korte Suprema. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Sabi pa ni Gadon, Good morning po. opo, maingay lang daw kayo at yung mga kliyente mo raw ay nakakulong. Alam niyo po, ayoko na sanang magyabang sapagkat hindi naman po maganda yung nagbubuhat kayo ng sariling bangko, ngunit inilabas na rin niya. Baka nakakalimutan ni Ginoong Gadon na ang inyong lingkod ay nakapanalo ng 6 na landmark decisions sa Korte Suprema. Ang latest niyan ay yung Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, yung tungkol po sa Parmali kung saan napawalang visa. Yung arrest warrant laban sa aking kliyente, nandiyan po yung 2 kaso ni Pangulong Arroyo. Yung isa po ay in-invalidate yung kapangyarihan ng Secretary of Justice na mag-issue ng HDO. Yung isa naman po ay napawalang visa yung demanda kay dating First Gentleman Jose Miguel Arroyo. Nandyan din po yung Guanzon, yung Duterte Youth versus Guanzon. Marami naman po tayo na ipanalo. Yung mga sinasabi niya nakakulong, natural. Minsan, lalo nang sa ganung climate natin kung saan pinapersecute yung mga political opponents ay makukulong yung kliyente mo. But ang importante po dyan, ano ba yung final result? Di po ba yung mga Arroyo ay naabsuelto? Si Pangulong Estrada, yung kanyang tax case ay napawalang visa. Yung pong importante, yung resulta.
So, at ang importante po dyan, sagutin niya yung demanda po sa kanya o wag siyang mamimersonal. Pagka ganyan, nalilihis po sa usapan. Ang importante po rito, siya ba ay guilty of indirect contempt or not? Kumbaga sa Supreme Court na siya magpaliwanag. Opo, at hindi po ba kayo po ay magkaibigan at magkakantahan at magkasama din po kayo sa kampo ni GMA dati, attorney? Totoo po. Although, i-fact check nyo ako rito, yung kine-claim ni attorney, hindi na pala attorney, ni Ginoong Gadon, na siya ay naging abogado ni Mrs. Arroyo, hanapan nyo po ng kaso kung saan humarap sa hukuman si attorney Gadon to represent either Mrs. Arroyo or attorney Jose Miguel Arroyo. Wala po kine-claim lamang po niya yon. Pero magkasama talaga kami sapagkat lagi siyang pumupunta roon sa doon po sa grupo namin dati, yung mga abogado ni Mrs. Arroyo. Kanya nga, tinuturing ko naman siyang kaibigan. Pero alam niyo po, my friendship with him has to end where my duty as a lawyer begins. So this is nothing personal. Wala akong galit kay Attorney Gadon. Wala akong galit sa kanya. Para sa akin, sa kaibigan ko pa rin, this is nothing personal. Opo. Dito naman po tayo sa mga iba pang mga pumupuna at hindi sumasang-ayon po, no? Parang ang sabi nga ni Senate President Chis Escudero, merong isang 1987 na Constitution framer na nagsabi na hindi para sa Senado ang pag-determine kung ang ito ba ay constitutional o hindi constitutional, kundi ang Korte Suprema. Now ngayon po na nagdeklara na ang Korte Suprema po na unconstitutional yung proseso ng pagpapa-impeach dito kay Vice President Sara, hindi rin siya sumasang-ayon. Ano po ang nakikita niyo po dyan, attorney? Yun nga po ang ikinatataka ko sa ibang tao. Alam niyo po, klarong-klaro naman na under Section 1 of Article 8 ng ating Konstitusyon, mayroon pong kapangyarihan ang Korte Suprema. In fact, hindi po ito optional. Nakalagay po doon, the Constitution uses the word, it is the duty, obligasyon po, katungkulan ng Korte Suprema na magdeklara kung meron nagki-question ng isang kilos o action of any department of government na ito ay tignan kung ito ay may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Okay. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag may grave abuse po, walang jurisdiction ang isang body or tribunal or agency. Tubako tayo doon sa sinasabi nung iba. At tulad ni Rizzo Ontiveros at si Kiko Pangilinan, hindi bali na si Risa sana o si Pam Aquino. Baka hindi nila naunawaan yung nuances ng batas. Pero si Kiko Pangilinan, abogado naman po yan Yung sinasabing the Senate is the sole trier of an impeachment case, that is on the assumption na may jurisdiction ang impeachment court. Ngayon, once that jurisdiction is acquired, wala nang pwedeng makialam. Dito po, sinabi na ng Korte Suprema, hindi kayo nagkaroon ng jurisdiction in the first place. So what trial are you going to exercise? Ganun lang po kasimple yun. However, may sinasabi po sila, there are none so blind as those who refuse to see. Walang mas bulag pa doon sa mga taong ayaw makakita. Ayaw nilang makita yon o may nagpapayo sa kanilang legal luminary na di umano na mali naman ang sinasabi. Opo, and kaya nga merong mga biro na tuloy yung mga ibang mga netizen at itong mga critic dito sa mga pangyayaring pagpuna nila sa Supreme Court na kailangan pa pala natin ng Supreme Court para mag-interpret dito po sa naging desisyon ng Korte Suprema, attorney. Opo, hindi na po maaari yun. Kaya nga Supreme Court from the judgment of the Supreme Court, ang mangyayari po ay parang si Representative Laila de Lima, no appeal.
dito naman po sa nagsasabi na mas mataas pa yung konstitusyon kumpara dito sa Supreme Court, attorney. Pero di po ba ang mag-i-interpret kung ito'y constitutional, ang Supreme Court din nakakabahala ito kung tapos ito pa, attorney. First time ba ito or bihira lang mangyari na unanimous ang nagiging desisyon ng mga justice? Bihira po talagang kasi yan ay 15 mga maestrado. Lahat po yan ay mga dalubhasa. Hindi po maiiwasan sa mga magagaling sa batas na magkaroon po ng kanya-kanyang opinyon. Ngunit, bibihira po yung nagkakaisa. Walang isang dissenting opinion dyan sa desisyon na yan na nagsasabing tama ang ginawa ng House dito. Yung sinasabi nilang appointee ni Duterte, kaya yan ay majority, ay kung ang batayan lamang pala ay kung sino nag-appoint, di sana yung in-appoint ni Pangulong Marcos, kabakailan lang, tumanaw na ng utang na loob at sinabing tama yung House, pero pati siya, sumama siya sa majority at sinabing mali. Kaya sumasaludo po kami dyan kay Justice Raul Villanueva na pinakita niya ang kanyang independence. At talagang ang sinusunod nitong si Justice Raul Villanueva is Opo, tsaka attorney, kung talagang kasi sinasabi nila na tuta daw ng mga Duterte ang Supreme Court, di po ba humiling din sa Korte Suprema ang kampo mismo ni President Rodrigo Duterte ng TRO nung dinakip siya, tinuli at walang nailabas yung Korte Suprema? Marami pong ginawa po mga petisyon na hindi naman po binigyan ng aksyon. Yan nga po, yung isa, yung TRO. Actually, hindi na po dapat dinidignify yung sinasabi ni Mr. Gadon na tuta ni Duterte. Marami naman pong pagkakataon demonstrable na ang mga maestrado po dyan ay bumoto in accordance with what they believe to be right, in accordance with their legal learning. Napakarami po. Ako po, never akong nagduda sa Korte Suprema natin. Maaring in-criticize ko ang ating Korte Suprema, ngunit lagi ko pong ginalang case in point. Yun pong Hubert Webb, matagal po namin pinaglaban yon na ma-declare guilty si Hubert Webb. Nanalo po kami sa Regional Trial Court, nanalo kami sa Court of Appeals. Ngunit anong nangyari dun sa Supreme Court? A divided court said that Hubert Webb was not guilty. So tinanong po ko, sabi sa akin, isang kasamahan natin sa Hanap Buhay, si Karen Davila, dun sa kanyang programang Head Start, sabi niya, last question, Attorney Topacio, what do you think? Is Hubert Webb guilty or innocent? Sabi ko, wala nang kabuluhan kung anong iniisip ko na siya ay guilty or not guilty. Ang importante, nagsalita na ang Korte Suprema. As an officer of the court, I have to obey. At since sinabi ng Korte Suprema not guilty si Hubert Webb, ay para sa akin, not guilty siya sapagkat yun ang sinabi ng Supreme Court. Kaya hanggang ngayon po, agamat nakulong po si Hubert Webb dahil sa aming mga actions noong DACC bilang mga abogado ni Lauro Visconde, ay magkaibigan po kami ni Miss Pinky Webb at wala po siyang bukod sa akin sapagkat alam niyang hindi po ito personal. Opo, and itong decision po ng Korte Suprema, Attorney, dapat na itong i-implement? Final na ba ito na i-implement? Ang nakalagay po doon ay immediately executory. So, ang dapat po dyan ay implement. There is nothing left to do but implement. Ngayon yung ginagawa po nitong dalawang senador, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan, na naghahain pa ng resolusyon na i-reconsider ng Korte Suprema yung kanyang pag-i-invalidate. Ito ay sub judice ito. At sapagkat ito is an attempt by a co-equal department to influence the court
kung tutusin, technically speaking, they can be cited also in contempt for what they are doing. Opo, no? And magdidesisyon ang Senado pa ba ukol dito or hahayaan na lang or may formality na gagawin ang Senado ukol dito? Sinabi na po ni Senate President na hindi na kailangan mag-convene yung impeachment court. Kapag kung magbobotohan pa ang Senado, kung susundin o hindi, ibig sabihin kayang i-overrule ng Senado ang Supreme Court. Hindi po nararapat yun. Kaya tama po maganda po ang nagiging mga hakbangin ni Senate President Chis Escudero tungkol sa bagay na ito. He is averting a constitutional crisis sa kanyang mga desisyon at saludo po tayo kay Senate President Chis Escudero. Nararapat po lamang na siya fail bilang Senate President adherence to judicial processes and the rule of law. Buti na lang hindi nanalo si Senator Soto sapagkat siya yung taong gustong i-disregard ang utos ng Korte Suprema. Ay, anong klaseng liderato ang Senado kung ang isang presidente mo ay gustong baliwalain ang mga desisyon ng Korte Suprema? Eh, gulo po, hinahanap natin yan. Opo, and ang sabi naman ng Kamara, sila po ay aapila. Pwede pa ba ito since meron ng sinabi doon ang Korte Suprema na immediately na dapat na ipatupad agad? Wala naman pong makapagpipigil sa kanila na sila ay maghain ng motion for reconsideration, ngunit ay doon na sihaw na they can overturn a unanimous decision. Unanimous, yun ang mabigat dyan Opo, at alam naman natin... Supreme Court, there is no appeal except to God. Opo, alam naman natin, attorney, na budget season na rin ang upcoming, no? Talagang atat sila na gusto nilang maituloy ito. Marami pang mga dapat din na imbestigahan, lalo na dyan sa Kamara, lalo na yung nabanggit ni Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address, yung issue po doon sa flood control projects na bilyong-bilyong, daang-daang bilyong piso ang halaga po noon. Pero wala silang ginawang hakbang para maimbestigahan ito at ang presidente pang nagsabing may anomalya, meron siyang nakikitang mali doon sa flood control projects na ito na dihamak na mas malaki ang perang pinag-uusapan kumpara sa issue doon kay Vice President Sara Duterte. Oo, tama po. Kaya ako'y nananawagan din sa ating bagong hirang na Blue Ribbon Committee Chairman, si Senator Dan Marcoleta, na kung maaari, yaman din lamang na ang Pangulo na ang nagsabing may anomalya rito, baka naman po pwedeng i-prioritize na ito at ipatawag na itong mga kontratista. Nandoon na rin, very relevant na rin yan doon sa inihain na panukalang batas ni Senator Chis Escudero na pinagbabawal ang mga kamag-anak ng mga congressman at senador na mangontrata sa gobyerno hanggang sa fourth civil degree. Ibig sabihin, tiyo, tiya, pinsan, buo, anak, ama, asawa, ay hindi pwedeng mangontrata. Napakaganda po yan. Dapat po yan ang pinagtutuunan ng pansin. Hindi itong pagpamumulitika ng impeachment. Alright. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Ang huling mensahe ko po sa kanila ay tayo po ay may saligang batas. At sa ilalim ng saligang batas ay ang magbibigay ng interpretasyon kung ano ang batas at kung may kalabisang ginawa ang mga ahensya ng gobyerno, including the two other branches, the legislature and the executive, ay ang Korte Suprema. Kung hindi po tayo susunod sa saligang batas, kung sasalangsangin po natin ang mga provision nito, ay hindi po maganda yan sapagkat mawawala po yung rule of law. We will all descend into chaos na kanya-kanya na lamang interpretasyon ng batas. Huwag po nating hayaang mangyari yan. Let us always respect the rule of law kahit hindi po yan sang-ayon sa ating paniniwala. Yan lang naman po ang susi sa isang maganda at mature na republika.